Ayan mga karos, good morning. Yan araw po ng linggo, bali ito yung unang araw po ng buwan ng Marso. So March 1. So ito another day and another update. So wala po tayong pasok po ngayon mga karos. So ngayong araw ng linggo. Basta yung mga alaga natin na laging nagpapatanggal ng stress natin sa tuwing uwian. Good morning nga pala kay Mrs. Ayan. Dito yung camera. Okay mga karos, bali itong araw po ng linggo, March 1, yung payroll po namin ngayong gaganapin. Tapos kasama na rin po, magto-toolbox na rin po kami. So ngayon na namin pagmimitingan yung mga dapat gawin po sa Lunes hanggang Sabado. Yan, para bukas po dahil dire-diretso, medyo hassle po kasi na yung na-experience namin ngayon kapag nag-meeting kami ng every Monday. So nangyari nga po pala, kaya nakapagpa-payroll tayo ngayong araw po ng linggo kasi hindi po namin nagawa yung payroll po kahapon. Alam niyo naman na medyo busy. Sobrang nagtagal ako dun sa sa Anyana Beller East Project. Tapos birthday pa po nung lakas ng ingay ng motor. Birthday pa po nung bunso naming anak. So ngayon ibibigay namin alas 8 ng umaga. Meron tayong dalawang ocular ngayon mga karawas dito sa Phase 3 at saka dito sa Anyana Beller Central. Yan, pupunta tayo rin. Tsaka mga karawas, magre-react din tayo dun sa mga nag-comment nung pumunta tayo ng Pine View Subdivision. So ito mga karawas, samahan niyo po muli kami ngayong araw na ito. Enjoy watching po! Let's go! Tara! Mga karawas, good morning nga pala. At tsaka good morning sa mga client owner namin. Yan, ganda na ang araw natin, no? Araw ng linggo. Yan yung tropa. Good morning! Good morning! Yan. So payday tayo ngayon, payday. Tsaka toolbox na rin tayo para bukas kuhaan na lang ng susi, diretso na. Hindi ito po siya susi pa. Sige. At hindi na ako nakadaan. Happy birthday nga pala kay Ricky. Batiin nyo naman. At saka si Richard din, birthday mo. Oh, yan. Dalawa pala may birthday. Ayan. Ayan. Ano? Pang 39 na, 39 39 days. days. 39 days. Mga may hangover pa si Kuya Richard eh. Kitang kita. Continuous oh. Oh grabe no. Kuya Richard araw-araw. Regalo agad ng Alfonso ah. Ang aga-aga pinatubo eh. Pare oh. Happy birthday, sabi ko patay tayo agad. Ay ibig sabihin pala nakashot na kaninang umaga to. Hindi pa? May kumatok na agad, may bumati. Ayan, dalawa pala may birthday natin. Yan na. Si Kuya Richard at saka si Kuya Ricky. Ikaw Kuya Philip, kailan birthday mo? November 1? November. Hindi, seryoso ba yan? November 1? May May. Oh, malapit na pala. 40 days. Ito naman may araw ng 5 days. Kaya hinihintay lang po namin yung iba tapos toolbox na tayo. Kompleto na. Yes, Master Dindo, tsaka si Louie. Tara, toolbox tayo. Feeling ko naman hindi nyo makakalimutan gawa ng Lunes na bukas na. Okay. Payroll na. So bukas kita-kita na lang ha. Palakpakan naman dyan. Birthday pala. Dalawa na. 40 days. Tara, dasal muna tayo, dasal. Tara, tayo muna tayo. Yan, bago tayo malis, may ocular tayo sa Phase 3. Yung dalawang may birthday. Teka lang, bibilang ko sana kayo ng cake. Kaso nga lang, maaga pa, sarado pa yung bilihan, yung Go Deluxe. Ito, pagdamutan nyo na 1,400, tig 700 na lang kayo. Kasi yung binibili kong cake sa inyo, naman talaga, worth of 700. Doon sa nag-comment si Arturo Ang, hanggang 700 lang tayo, mahirap masana yung tropa di ba? Kasi minsan magbigay tayo ng malaki, paano kung hindi naman ganun kano yung budget natin sa susunod? Kawawa naman. So maintain natin sa at least meron, di ba? Di ba? Ibigay mo yung yung kalahati sa kanya. Bigay mo yung Pera na lang yan. 50. Bakit 50? Sige na. Dito na tayo sa Lumina Homes Phase 3. Napakalapit lang ng ocular visit natin. Hanapin ko lang yung Block 11. Nandito yung banda sa gitna. Ayun, dito na sila client.
Morning po. Sir, bali may susi naman kayo nito, ano? Okay, susi. Kuryente na. Yan, dito sa loob pala may gamit na. Yan, pero napag-usapan naman namin dito na kung sakaling matutuloy yung renovation, so ipo-pull out yung ibang mga gamit. Sa accessories nga pala, fixtures materials, yan meron na rin. Tapos gusto nila magkaroon ng shower enclosure. So ang mga ipagagawa dito yung harapan ng bahay. Parang full renovation na din. Ceiling, tapos general rewiring, extension, slab, structural, renovation ng TNB, yung staircase, yan papagawa to. Yung sa TNB. Then malilipat yung pintuan, tapos i-block natin to ng another wall, may wall demolition and bar counter. Yan o. Yan, pinupull out na nila to. Itong dalawa. Yan, hindi natin alam kung kanino nila ipamimigay. Pero pwedeng magamit yan sa mga piles. Lagayan. Tapos dito sa taas, meron na rin po siyang nagawa. So, ibig sabihin may mga napagawa na po rito. Yan nga, may skim coat na. May masilya. Meron lang ipapaayos dito. 3 bedroom. So, yung sa mga ginagawa namin, hanggang dito lang po kagad yung pinaka-hallway. So, sa kanila, medyo pinahaba nila. Yung may mga problema rin sa bubong. Yung ginamit dito na materials, studs and piping board. Dito kasi sa second floor, kailangan medyo light material na lang po yung ginagamit dito. Pero pwede naman siyang lagyan ng tiles. Ceiling niya, piping board. First room, bali, burning door po yung ginamit dito. Dito naman sa burning door, ang suggest namin dito, maraming beses na kami nakapagkabit. Naka-install sana siya sa concrete wall talaga. Since piping board to, ang technique daw na ginawa, nilagyan daw po ng solid materials na nakahoy sa loob para pagka in-install matigas. Yan, hindi gagalaw. Yan, may closet na rin, then naka double deck. Second room, ito. Second room. Sa nakikita ko lang kasi pinapa-retouch to. So, pinapasama sa scope ng trabaho. Retouching paint. Yan, maraming nga ayusin. Medyo matrabaho to. Pintuan, hindi naman barnish yata gagamitin dito kasi flush door. Yan, may closet din dito. Magtataka kayo, may makikita kayong bandang pader dito na hindi na po na-adjust. So, yan po yun, nasa loob po siya. Yan, para itong closet natin, yan kahit pa paano, hindi siya kakain ng space. Yan, may space pa po yan dito sa third room. Itong third room, ito na yata yung parang pinaka magiging master's bedroom. Ayan, may space pa dyan. Papagawa rin sila ng closet. Tapos, pinapaayos lang ng konti yung mga alignment ng pintuan. So, sana kompleto pa sa materials, no? Sana hindi nawala. Kasi ano to pag binibili, set po siya. Yan, may tiles na din. Naka skim coat and primer. Ulitin lang talaga yung mga ulitin yung gawa rito. Hindi naman na ganun katrabaho. Basta ang finishing, ang tututukan dito is yung bubong. Kailangan maayos. Kapag hindi maayos yung bubong, yan, sayang po yung mga nilagay dito, yung mga pinahid, in-apply. So, masasayang siya kasi mamamantsahan. Tapos, pinasama ko na rin sa scope ng trabaho yung nangangalawang na gutter. At syempre, titingnan din natin yung rito, yung condition ng bubong kung kamusta. Diba? So, ito na ituro nila, may problema rito, may leak. Ayan mga karaos, okay na po tayo rito. Kaya maraming salamat po sa nagpa-ocular sa atin dito ngayon, araw sa phase 3. Tingnan natin kung matutuloy tayo. Ayan, shoutout po kila Sir Jeff. Okay. Siya nga pala mga karaos, nandito na rin tayo sa phase 3. Yan, kakatapos ko lang mag-ocular doon. Again, maraming salamat doon sa mag-partner.
So magpapasa na lang ako ng quotation sa kanila. So tingnan natin kung matutuloy. Yan na. Bali konting update lang tayo rito. Ayun yung ating buhangin dumating kahapon. May semento at adhesive pa tayo. So hindi pa tayo sigurado kung sapat na po to. Baka nga magkulang pa. Tapos nagpaumpisa na po pala tayo rito sa installation ng tiles. Ayan, meron na. Pero makikita nyo itong bandang part na yan, naka-waterproofing yan. Ito. Yan, kaya ganyan yung kulay niya. So nagpa-waterproofing po muna tayo para mas sigurado. Yan yung drain, nakabang na rin. So ito, naka-epoxy to. Ng Nansag epoxy para mas sigurado. So wala pala akong susi ng bahay, no? Naiwan ko sa bahay. Naiwan ko sa bahay yung susi nito. Ayan na, yung mga ginagawa rito. Masilya, skim coat at saka installation ng tiles. Tapos sa mga susunod, ito naman po yung ipe-prepare natin. Mga pader. Tapos, papa-installan na po natin ang piping board to. Yan, para madama yan sa mga preparasyon na gagawin dito. Tsaka itong pader na to. Yung installation pala ng tiles na to, hanggang dito po siya. Yan, pababa. Yan, okay na tayo rito. Day off muna tayo. Araw ng linggo. Mamaya may pupuntahan pa tayong isang ocular pa. Sa may Anyana Central. Kay Sir Francis. Ito naman yung isang project natin. Ayan. Halos okay na po yung bubong yan. Bali bukas magbibigay tayo ng update sa mga nagawa dyan. Tapos yung puting yan, may buhos na yan. Yan, magpapaschedule na rin ako ng hakot panambak. Yan, ito na yung mga panambak natin. Ay, mga nakasako na yan. Okay, let's go. Nandito tayo sa Anyana Road mga ka-row house. Yan, papunta tayo ng Anyana Bel Air Central. So mag-aalas 12 na. Yan, ngayon araw po yung usapan namin ni Sir Francis. Bali mga ka-row house, itong pag-ocular ko sa Anyana Bel Air Central, dapat to noon pa, medyo delay na ng 1 month. Minsan kasi si client owner ang hindi available, minsan naman tayo. So ito, magkikita na kami ni Sir Francis para dito sa bahay niya. Yan, bali may dalawang gate dito sa central eh. Yung isa nandun sa medyo katapat ng Anyana Bel Air East. Yung isa naman katapat ng Anyana Bel Air West na malapit dito sa admin office ng Anyana. Shoutout nga pala dito sa ginawa namin ng bahay na sila Ma'am Arsenio and Sir Cornelio Garcia. Yan, maraming salamat sa inyong tiwala. Sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog namin doon, eto po. Yan, pakibalikan na lang. 'Di ba? Dito na tayo. Siyempre bago pumasok ng gate, ready natin yung ID para dire-diretso tayo. Dito na tayo sa gate. Ayan, nandiyan na po si Sir Francis. Ayan, mag-ocular po tayo sa bahay niya. Balita ko isang Tokyo model po yata yung kanyang bahay. Ayan, shoutout din kay Kuya Guard. Kilala ko na to eh, lagi ko nakikita. Tara. Okay na. Pasok na tayo. Morning. Ayan na. Kilala na rin tayo ng guard. Dito na tayo. So tama tayo, no? Tokyo model. Parang yung kagaya ng ginawa natin sa bahay nila Ma'am Arsenio and Sir Cornelio Garcia. Ano to? 100 square meter floor area. Then yung lot area nya 100 square meter din. Yan. Okay, nandito na po tayo. So nakapag-usap na rin po kami ni Sir Francis. So ganito po yung bahay. Yung bahay na ginawa rin po namin dito sa Central din. Doon banda po yun sa may Tokyo. So nakikita nyo may under construction din dito banda. Siya nga pala yung unit na to, nung nakita ko yung plano, halos parang carbon copy lang doon sa ginawa naming bahay. Pero ang kaibahan lang, yan, merong pang mga dagdag na trabaho dito compared doon sa mga ginawa namin doon sa isang Tokyo model. Okay, pasok tayo. Yan na. Yan, dito magkakaroon po ng balcony. Tapos yung balcony niya merong bubong yan sa ibabaw. Tapos syempre extension, then structural. Ang iba lang dito,
Sasagad kasi yung pinaka extension ng second floor dito sa dulo. Yun yung iba, kaya medyo mas mahirap yung trabaho rito compared dun. So dun kasi sa central na ginawa din namin dito, hanggang dito lang po yung kanyang yung extension. Tapos ito, binubungan na lang namin papunta rito. Ganun din naman po yung setup. Itong part ng area na to, may tayo rito. May 2 meter tayo na rito na open. So set back natin yan. Tapos ay de-demolish din yung pader dito. So laundry area ron, laundry. Tapos dito naman yung kitchen area niya. So undecided pa si sir kung gagawing pintuan to or window lang. Ay de-demolish natin to. Then yung TNB sa second floor, so maano po siya, ma-adjust siya. So may extend pa po. Tapos dito rin sa plano, malilipat po ito doon. Tapos magkakaroon na lang ng bintana rito. Ang kaibahan lang po rito mga karawaws, yung niya, yung floor area niya, walang naka-install na tiles and walang naka-install na room partition dito. Then wala rin po siya naka-install na ceiling. So doon kasi yung may ceiling na siya, pero yung kwarto meron din, yung tinanggal namin yung pati yung tiles. Yan tinanggal din namin. So sa nakikita ko, mas matrabaho po to compare po doon. Tapos dito rin sa second floor, ayun yung second floor niya. Sobrang burden kahit pa paano. Dito may ceiling. So dito sa second floor may ceiling siya. Wala nga lang din po siyang tiles and walang partition. So advantage naman to mga karawaws kasi may iwasan na natin yung mga demolition dito. Yung mga nakikilala naming kliyente, nagkakaroon na rin sila ng mga idea na hindi sila tumatanggap ng mga unit na medyo improve na, kasi sa renovation mas napapagastos sila. So bali 3 bedroom. Yan, 3 bedroom po ang gagawin dito. Tapos ito po yung TNB na i-adjust po natin. Yung piping nga po pala nito mga karos, mababago pa to. Kasi magtatabi dito yung vanity at saka yung water closet. Tapos yung i-extend po dito sa second floor dito banda sa may corner area, yun yung magiging shower area. Tapos ito magiging part pa to ng bedroom, yung dito banda. And sana magkasundo kami ni Sir Francis. Kompleto na po siya sa requirements. Bali sa building permit na lang, pero yung plano okay na. Kapag may building permit na, madali na lang po yun. Papa-approve na lang ng 1-day process na lang po yun, tapos okay na. Tapos tayo naman, kung sakaling matuloy nga, kukuha tayo ng mga ID ng tropa. Yan, pa-ID tayo. Ito yung bandang likod. Yan. Okay na tayo rito mga karawas. Ang ganda ng niya, location. Wala na po siyang katapatan kasi perimeter wall na po yan. Yung banda yan, kalsada na. Yeah. Ayos. Sana magkasundo at matuloy para panibagong project ulit dito sa Anyana. Yan, may mga kasunod naman tayo dyan sa west, pero inaasikaso pa po yung requirements dyan. Tsaka yung nakilala din po natin na magpartner dito. Yan, nag-aasikaso pa lang. So kung sino na lang may unang requirements, doon tayo mag-go. Pero si client kasi siguro may budget na siya dito. Yan, baka talaga magpa-renovate na rin po siya. Let's go. Tara. Nasa Wilcon Kawit tayo. Bali ngayong araw ng linggo, bibilin po natin yung 2 peraso na 60 by 120 na gagamitin po dun sa bar counter sa project natin sa Anyana Beller East Project. Yan, para bukas hindi na tayo pupunta rito. Op, yeah. Safe na ba yan, pre? Okay na yan, sige, pre. Thank you. And 2 pirasong tiles na 60 by 120. So, hindi naman nagbago yung presyo niya, yun pa rin naman. Ayan na. Isang box, 1,750. Sa isang box, 2 na yung laman. Bukas ihahatid natin yan sa project natin sana, Anyana. Naka, hindi yata nasasara. Ayusin ko lang. Bali mga karawas, naisipan ko na dumaan na rin dito sa project. Alas 2 na. Yung tiles, diretso ko na pang hinatid dito. Yan, kasing bigat niya po yung 4 na pirasong 60 by 60.
Yan, salamat naman po sa Diyos at naibaba ko ng maayos kahit ako lang. Yan, bawal pa kasi tayo sa mabibigat na ano. Pag magbubuhat po tayo ng mabigat, so medyo bawal pa. So yun lang po kung bakit tayo dumaan dito. Syempre, in-inspect ko na rin po yung ano, yung tubig, yung linya. Tiningnan ko na rin po yung mga windows. Okay naman. Yan. Yan, bali araw-araw po tayo nandito hanggang sa matapos po ito. Yan. Tara. Bali ito mga karos, nandito na tayo sa bahay. Ayan, bago matapos po yung ating vlog, so meron akong comment and reaction doon sa dalawang nakita natin na nag-comment. So, shoutout po kay Malu Salva at saka kay Thai Beauty and the Trends. Ayan, shoutout po. So, itong comment nila is sa pagbibigay po ng idea sa atin. So, sabi niya rito, sabi ni Ma'am Malu Salva, mas maganda daw sa kanya lupa yung i-invest. Para total may bahay na kayo natitirahan. So if you're ready to build your own house, at least may idea na kung ano ang gusto mong style. So tama po siya. Kasi pagka kumuha ka talaga ng bakanting lote, tapos hindi ka na mahihirapan kasi bakante po siya na lupa. So hindi ka na mahihirapan mag-build ka kung ano gusto mo na style. Kung ano yung forma, kung ano yung setup, kung ano yung orientation. So di ba? Tama po ito sinabi niya. Pero sa amin kasi ni Mrs. ang hinahanap po namin is hindi kami lalayo rito sa Lumina. So malapit pa din. Hinahanap namin is yung subdivision. Subdivision pa rin po talaga. Kasi iba yung community sa subdivision. So kaya iba din ang security. So gusto rin namin na ayaw namin ng masyadong malapit po sa kalsada or sa highway. Gusto namin medyo malayo. Gusto namin palooban pa ng konti. So marami pong dahilan. So yun po yung reason namin. So, tungkol naman po dun sa investment, hindi kami, ayaw na kami ng investment na lupa. Gusto lang namin yung mas bago lang, mas malaki, mas bago. Siyempre, hindi naman to tatagalin, nandito lang po kami dahil una nga, kita nyo sa Lumina Homes, walang mga masyadong parking. Walang masyadong malalaking corner area na pwede ka mag-park. Yun lang po yung gusto namin. So, maraming salamat po sa comment ni Malu Salva. Tapos, kay Thai Beauty and Trends, dito nag-offer siya ng mga subdivision na medyo mura, tapos malalaki ang end lot corner niya. So, malalaki rin yung lote. So, Estancia Enclave, Mikara, and One Sinon Place. Si Mikara, paglabas mo kasi, highway na kagad. Pero, papasok pa to sa dulo. Si One Sinon Place talaga ay nasa highway na. So, ang hinahanap nga namin yung medyo tahimik, parang mukhang probinsya style pa rin. Kasi nung pinuntahan namin itong Sahod Ulan, mapapansin nyo, dito sa Pine View, papansin nyo yung napakaganda ng community niya. So, napakatahimik. So, unlike sa mga subdivision na minsan ginagawa namin, halos dikit-dikit na yung bahay, halos parang crowded na. Yung Estancia Enclave, wala pa akong rito, wala pa akong idea kasi hindi ko pa napuntahan to. Pero feeling ko, rin to, maluwag din to. Tsaka parang papunta na to sa dagat, malapit na. Ayan mga karos, maraming salamat po sa inyong comment. Yan, maraming salamat sa inyong suporta. Siya nga pala mga karos, dagdag ko na lang. Yung kasi, pagkuha kasi ng lupa, trinay na namin yan nung nagtingin-tingin kami. So wala pa tayong pangkuhanan. Nagtry kami, tumingin kami. Isa lang ang mga na-experience namin. Kumuha ka kasi ng lupa, hindi mo alam kung ano yung gagawin doon sa mga bakante. Kaya maging mapanuri din sa pagkuha ng lupa, i-double check din kung talagang legit pa yung nagbebenta. At saka iba kasi sa subdivision. Yung subdivision, pag pinuntahan mo, ang kagandahan niya lang, alam mo na, build na siya. Kita mo na yung subdivision. Alam mo na yung kapitbahay mo, yung community, alam mo na yung lupa. Pero pag kumuha ka ng bakanting lupa, hindi mo alam kung anong gagawin doon sa ibang part. So, wala kang idea doon. So, sa madaling salita, mas mahirap kumuha ng lupa. Pero kung for investment, mas maganda. So, ayan mga karos, pili ko kulang pa yung mga paliwanag ko tungkol dun sa bagay na yun. Pero, sana nakapagbigay na ako ng idea dun sa mga nag-comment. Maraming salamat po muli sa pagbisita dito sa aming channel ngayong araw ng linggo.
kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. So itutuloy po natin yung finishing project natin dito sa Añasco. So abang-abang lang tayo. So paano? God bless po sa ating lahat. Paalam po muna. Let's go! Tara.